Magandang araw sa ating lahat mga ka-farmers. Panibagong video at panibagong kaalaman para sa ating lahat. As you can see in our video, sila kuya nanghuli ng mga isda. At yung iba ay giniling yung mga puno ng saging. Yung iba naman ay yan, nilagay sa lagayan ng mga para pakain ng mga manok. Itong lagayan ng mga puno ng mga saging na ginigiling at ngayon ay dinadala na sa mga manok para ito ipakain. As you can see in our video, marami silang inaalagaan dito sa kanilang farm. Merong mga isda, merong mga manok, merong mga baboy at kung ano-ano pa. Mga ka-farmers, may malaking advantage po ang pag-alaga ng iba't ibang mga hayop dito sa ating farm o sa ating mga bakuran. Kasi nagbibigay po ito ng iba't ibang mga benepisyo. Maraming benepisyo ang ating makukuha kapag tayo ay nag-alaga ng iba't ibang mga hayop sa ating mga bakuran o mix ang ating inaalagaan. Una, na benepisyo natin makukuha sa pag-alaga ng iba't ibang mga hayop sa ating bakuran ay diversification. Nagbibigay ito ng iba't ibang mapagkukunan ng kita at maaring gawing mas matatag ang iyong bukid pagdating sa pinansyal. Yan po ang unang advantage kapag marami tayong inalagaan sa ating mga bakuran, mga ka-farmers. Tingnan nyo naman po, nakaka-inspire talaga. Maraming mga manok. Yung sa gilid nito ay mayroong lawa na kung tingnan natin ay pwede ring lagyan ng mga isda. Pangalawang tips, mga ka-farmers, kapag tayo nag-alaga ng iba't ibang mga hayop sa ating bakuran. Pangalawa ay resource optimization. Maaari kang makinabang sa pinakamaraming yaman dahil ang ilang mga hayop ay maaring kumain ng mga byproduct o basura ng iba. Kunyari, ang mga isda, pwede mong bigyan ng mga iba't ibang mga hayop. Yan, extra ng mga manok. Pwede mong ilalagay dyan sa tubig para ang mga isda naman ay makakain. At ang mga isda naman, kapag ikaw ay kumukuha ng mga isda, pwede rin itong mga excess nito ay pwede mong ipakain sa mga manok at sa mga baboy. Yan po ang pangalawang advantage kapag magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng mga hayop na ating alagaan sa ating mga bakuran. Napakaganda po mga ka-farmers. Pangatlo, disease resilience. Ang isang diversified na bukid ay maaring maging mas matatag sa sakit. Kung may isang species na nagkakasakit, mayroon kang iba pang maaring aasahan. Kapag kunyari magkasakit yung mga manok, mayroon pang ibang pagkukunan ng income. Kunyari may baboyan ka, may isdaan o may kambingan. Hindi sila maapektuhan lahat. Pero kapag isa lang ang inalagaan mo, manok, kapag darating ang sakit ng mga manok, lugi ka talaga, wala ka ng ibang pagkukunan ng source ng iyong daily living. Mas advantage talaga mga ka-farmers kapag marami tayong inaalagaan sa ating mga bakuran, hindi lang mga manok, hindi lang kambing, hindi lang baboy o hindi lang isda. Mas maganda talaga pala kapag ito ay mix ang ating inaalagaan. As you can see in our video mga ka-farmers, ang sisigla ng mga manok, ang sisigla ng mga hayop na ilagaan ng ating mga kaibigan dito sa ating video na ating nakikita ngayon. Yung mga manok, mga ka-farmers, halatang gutom na gutom sila at halatang siglang-sigla. Masisigla sila dahil malakas silang gumagalaw. Yes, yun ang pangatlo mga ka-farmers. Pangapat, ecological balance. As you can see in our video, sila kuya ay nanguhuli ng mga isda, mga ito mga ka-farmers. Pang-apat ay ecological balance. Ang iba't ibang species ay nag-ambag sa ecosystem ng bukid sa iba't ibang paraan na tumutulong na mapanatili ang balance or balanse ng ecosystem. Yan po ang naidulot ng mix na inalagaan sa ating mga farm, sa ating bakuran mga ka-farmers. Napakaganda po. At hindi lang ito nagbibigay ng magandang buhay sa ating mga sarili, kundi nagbibigay din ito ng kaunlaran sa ating ecosystem, sa ating paligid. Binabalanse nito ang
ang mga sistema ng ating kapaligiran. Yes, napakaganda ng mga ka-farmers, nakaka-inspire talaga. Tingnan nyo naman sila kuya, hinuhuli lang kaya mga inalaga ang mga isda dahil malalaki na. Pwede na yan lutuin or kaya ibenta doon sa merkado. Ang mga ngayong sa panahon natin ngayon, mamahalin talaga mahal ang presyo sa mga ka-farmers. Yan po. Ang panglimang tips po para sa ating lahat ay nutrition balance. Ito ay maaaring makatulong sa naibalanse ang nutrisyon sa lupa. Halimbawa, ang mga kambing at manok ay maaaring magbigay ng natural na pataba na sumusuporta sa paglago at pag-unlad ng mga pananim. Kunyari may may mga manukan, may mga kambingan o kaya baboy, ang kanilang mga waste, mga ka-farmers ay pwede nating gawing abono o kaya fertilizer sa ating mga root crops o sa ating mga tinatanim na mga halaman. Hindi lang puro mga animals, mga ka-farmers. Kapag mayroon tayong malaking lupain, malapad na lupain, pwede tayong mag-alaga ng iba't ibang mga hayop. Pero mas maganda rin mga ka-farmers na magtanim din tayo ng mga root crops o iba't ibang mga tanim na pwede rin nating pagkakakitaan tulad ng mga saging, tulad ng mga gulay, tulad din ng mga kamuti o kaya mayroon ding mga balanghoy mga ka-farmers. Yan dapat mga ka-farmers, hindi lang isa, hindi lang isda, manok, kambing, baboy at ano pa, pwede rin tayong magtanim ng mga gulay, mga halaman. Dahil mga waste ng mga manok, mga kambing, mga baboy, pwede nating gawing natural na abono o pampataba sa ating mga halaman. Doon mga ka-farmers, nakaka-advantage na tayo dahil ang yung mga abono, hindi na natin binibili sa merkado. Ngayon, ang mahal pa naman ng mga fertilizers sa ating mga merkado, mga ka-farmers. Noong una, ang bababa lang ng ang mura lang ng mga presyo ng mga pataba. Pero ngayon halos dumoble, triple pa yata yung tinaas ng presyo ng abono ng mga ka-farmers. Kaya pag-isipan natin mabuti na kailangan madiskarte tayo mga ka-farmers sa ating pag-alaga ng mga hayop, pag-alaga ng ano pa sa ating mga bakuran. Kaya dapat mag-isip tayo na kung saan doon lang talaga nanggaling ang ating mga fertilizer sa ating mga inalagaan ng mga hayop. Tulad ng mga manok, kambing, baboy. Yung iba nga, kumukuha sila ng manure ng kalabaw o kaya baka at minimix nila sa mga damo at ito ay giniling at ginawa itong fertilizer pampataba sa kanilang mga tanim. Yan po mga ka-farmers, napakalaking advantage ang ating gagawin kapag mayroon tayong mix na mga inalagaan sa ating mga bakuran at mas lalo na kapag mariskarte tayo sa pag-aalaga dahil ito ay nagbibigay ng malaking income sa ating pang-araw-araw na hanap buhay mga ka-farmers. Yan po. At pang-anim, pest control. Ang ilang mga hayop ay maaring magtrabaho bilang natural na pamatay ng peste. Ang mga manok, halimbawa, ay maaring bawasan ang mga populasyon ng bug o mga kumakain bug sa inyong hardin. Mga manok, sila ay yung nanguha ng mga insekto na kumakagat, na kumakain ng yung mga halaman. Yes, nakakatulong din ang mga manok, mga ka-farmers sa pagpatay ng mga insekto na pwedeng kumagat sa ating mga hayop. Pwedeng maka-apekto sa pag-decrease sa pagkakasakit ng ating mga inaalagaan o sa ating mga hayop mga ka-farmers. Mangyaring tandaan na habang mayroong maraming mga kalamangan, mayroon ding mga hamon na kasangkot tulad ng pangailangan para sa iba't ibang uri ng mga infrastruktura, iba't ibang mga rutina ng pangangalaga at pamahala sa potensyal ng mga tunggalian sa pagitan ng mga species. Ang masusing, panliksik at maingat na pagplano ay mahalaga sa matagumpay na pamahala ng isang bukid na mix ang inaalagaan mga ka-farmers. Yan po, dapat din po ay nag-research din tayo, hindi lang yung basta lang kung mayroon tayong
nalalaman na konti, dapat pinapalawak din natin ating kaalaman. Nagre-research tayo sa posible pang gawin o posibleng mangyari sa ating pag-alaga ng iba't ibang mga hayop sa ating mga bakuran, mga ka-farmers. Napakaganda po. Yes po, yun po ang ilang mga aral o tips na ating i-share sa ating mga viewers, sa ating mga followers ngayon, at sa kung sino pa man ang makaririnig sa ating video. As you can see in our video, nakaka-inspired talaga sila kuya na nangunguha ng mga isda, nag-harvest ng mga isda. Kanina nakita natin ang napakaraming mga manok na pinapalakad lang sa labas ng kanilang mga bakuran, at ito ay malaya silang naglakad, nag-enjoy, pero hindi natin malaya na lumalaki at tumutubo na pala sila, mga ka-farmers. Napakaganda po, nakaka-inspired kaya ikaw kapag mayroon kang malapad na lupain, mas maganda na yung pag-isipan dahil ang pag-aalaga ng mga iba't ibang mga hayop sa ating bakuran, mga ka-farmers, ay napaka-advantage, napakalaki rin ng income. And of course, kapag ikaw ay papasok sa ganitong business o hanap buhay, mga ka-farmers, dapat mo siguruhin, yes, dapat meron kang malaking area. Pangalawa, dapat meron ka talagang budget para sa nailalaan para sa iyong mga inaalagaan. At kapag marami talaga, mga ka-farmers, kailangan mo rin mag-hire ng mga tao na mag-aalaga dahil hindi naman pwede ka na ikaw lang mag-isa. Dapat meron kang kasama, kaagapay sa iyong pag-alaga ng iyong mga alaga na mga manok, mga kambing, or mga kabayo, or mga pusa, or ano pa, mga ka-farmers. Yes, nakaka-inspired talaga, mga ka-farmers. Sila kuya, hindi pa sila natapos sa pag-harvest ng kanilang mga ito na sobrang malalaki na, mga ka-farmers. Yan lang po, mga ka-farmers. Kung hindi ka pa subscribe sa ating video, paki-subscribe at paki-share, paki-comment na rin para ma-notified ka sa ating next video. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.